Hello. Okay, good morning po. Isang magandang umaga, napakaganda ng araw na yun kasi umaraw, no? Nakakapagtaka kasi sabi sa balita, may bagyo raw. No? Pero akala nung iba, uulan nga ngayon. So the good thing is, umaaraw. Ano? Minsan naisip ko, bakit kaya umaaraw ngayon? Siguro parang parang gustong pagbigyan yung mga magrarally ngayon no? Na talagang kalampagin na tong gobyerno natin na there's something wrong talaga na nangyayari. Magtataka naman kayo, nung mga nakaraang linggo o nung nakaraang buwan, wala namang gaanong mga bagyo, nag-uulan tapos nagbababaha. Hindi ba't parang gustong ipakita rito ng nature that there is something wrong in our country, na palpak yung mga flood control projects na ginawa ng mga government officials natin, ano? Siguro nire-reveal talaga ano? Tapos ngayon naman, may bagyo, signal number 5 daw pag dumating, wala naman, no? Siguro parang isip ko, parang pinagbigyan yung mga rallyista, yung mga protester para ipahayag talaga yung saloobin nila sa government. Ano? So bilang Kristiyano, anong dapat ang stand natin? Let us pray for our country. Talagang, alam niyo yun, yung nagde-deteriorate na yung bansang Pilipinas, palala na ng palala ang mga sitwasyon. Ano? Kumbaga sa kanta, spaghetting pababa, pababa, pababa na tayo ng pababa. No? So kailangan naman mag-spaghetting pataas, pataas, pataas naman. Ano? So nakakalungkot kasi ang daming korupsyon sa government. At alam nyo ba, ang korupsyon, hindi nagsisimula yan sa pag-upo ng mga taong yan. Ang korupsyon nag-uumpisa sa kabataan pa lamang. Oh, habang bata pa ang tao natututo ng mangurap at mangurakot. Oh, bakit? Kasi may mga bata, kabataan, ito mga estudyante, kabataan pa lang sila pero alam niyo ba yun, marunong na silang gumawa ng mga project din So tingnan niyo to, no? Sasabihin nila sa nanay nila, Ma, meron akong project, peging pambili. O, di ba? Bibili ako ng 50 pieces na bond paper. O di syempre, bibigyan ng nanay ng pera yung kanyang anak. Ang problema, ang ibibili lang ng bata na project, hindi 50 pieces 5 pieces lang na papel. Tinipid niya yung kanyang project. So ang tawag diyan, mga kapatid, ganyan, substandard project. O kita nyo, di ba? Ang dami mga proyektong tinipid diyan. Yung bang kakasimento lang nito, bakit kunting ulan lang, ba't parang bakbak na agad yung yung kinabit nilang simento? O bakit dumaan lang yung malaking truck, bakit nag-crack na agad yung mga daanan? Yung pala walang bakal. Ang tawag po diyan, substandard project. O, ito naman, meron Mga bata naman ulit, hihingi ang project nila worth ng 100 pesos lang. Sasabihin ng bata, Mami, may project kami. Magkano yung project na kailangan mo? 500 pesos. Biruin mo, sa presyong 100 pesos na project, humingi siya ng 500 worth of project. Ang tawag naman dyan, kapatid, overpriced project. O, di ba? Biruin mo, gagaling ng mga ngayon, After that, ito naman, aside from substandard tsaka yung overpriced project, ito naman, yung kickback project na sinasabi. So sasabihin ng bata, Mami, meron kaming project. Sasabihin ng nanay, maniwala ako sa'yo. O sige, Mami, kung ayaw mo maniwala, isasama ko yung kaklase ko. O sige, mag-usap kayo. Di siyempre gagawin ng bata, isasama si classmate. O sabihin mo kay Mami, may project tayo para makahingi tayong pondo natin. Siyempre sasabihin ng kasama, o sige, punta tayo sa bahay ninyo, kausapin ko mama mo. O di, pagpunta doon, sasabihin ng kaklase, Tita, FYI, may project po kami, worth 1,000. Siyempre, sasabihin ng nanay, mukhang hindi nagsisinungaling tong anak ko kasi sinama yung kaibigan O sige, ito, 1,000. Yan. Pagkabigay ng 1,000, yung dalawa, sasabihin naman nung niyaya, akin na yung komisyon ko, akin na yung kickback ko. Ang tawag dyan, kickback project, mga kapatid. Ayan. Tapos sasabihin nung nang-kickback, doon naman tayo sa amin ikaw rin magsabi kay Mami na may project din tayo, 1,000, para may kickback ka rin sa akin. Ayan. Ganyan yung mga ginagawa ng mga congressman, mga kapatid Ayan, yung mga tong tractor. Ayan, Alam nyo, pag-pray natin sila, mga mahal sila ni Lord, parang gusto na silang makita ng personal. Sa totoo lang. Mahal sila ni Lord. Ayan, So ito naman, ito matindi. Di ba? Nakailang project na tayo, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit alam na alam ko yan? Kasi ginagawa ko rin nung araw yan. Maganda nagpastor na lang ako, na-realize ko mali Mabuti na lang nagpastor ako. Buti hindi ako nag-engineering, mga kapatid. Ayan, So nakita niyo, ang dami. Ito pa, double insertion project. Iisa ang project, dalawa yung pinanggalingan ng pondo.
Double insertion. O sasabihin ng bata, Mami, pengen project. Ito, project namin ganito. E di nagbigay na ng project na isa. Sasabihin ng bata, Mami, kulang to. Bakit? Di ba binigyan na kita? Hindi, meron pa kaming isang project. O, bigay ka ulit. Pero sa totoo lang, isang project lang pala yun. Isang project, dalawa yung pondo, mga kapatid. Ang tawag dyan, double insertion project. Ayan. Ang pinakasikat, mga kapatid, ito. Sasabihin ng bata, Mami, meron kaming project 1,000 pesos. Pero sa totoo lang, wala talagang project. Ang tawag dyan, ghost project. Ayan. Sino dito yung may ghost project ngayon? Malapit na undas, mga kapatid. Ayan. Ghost project. Ayan. So nakita nyo, anong point ko nito, mga kapatid? Kung minsan, ang corruption ng tao nagsisimula pa lang sa kabataan. Kaya kailangan ma-educate, ma-convict, mabigyan ng magandang modelo ang mga kabataan ngayon nang sa gayon pagtanda nila, hindi na nila gagawin yung mga overpriced project, yung mga ghost project, yung mga kickback project, yung mga double insertion project, yung mga overpriced project na yan, mga kapatid. So, kasi doon talaga nagsisimula eh. Merong isang bata, palagi siyang, pagpupunta ng Robinson, palaging may take out. May take out na, ang tawag doon, shoplifter. Malagi siyang may nabubulsa na hindi nababayaran. Punta ng Robinson, may binulsa. Punta ng Ever, may binulsa. Punta ng Save More, may binulsa. Punta ng Pure Gold, may binulsa. Grabe, lahat ng grocery sa Gente, hinagod, mga kapatid. Nung nahuli, kung minsan, ang sabi sa kanya, bakit mo ninanakaw ito? Sabi ng bata sa guard, hindi ko po ito ninakaw, napulot ko lang. Nakita nyo, mga kapatid, kung minsan, ganyan ang mindset kung minsan ng mga tao na yung pera na nakuha nila, hindi kasalanan yan. Kinuha ko yan, napulot ko lang yan. Hindi ko ninakaw yan. Ganun po, kailangan po mga kapatid ang mga tao ngayon magkaroon ng conviction, maging sensitive tayo sa mga pangyayari at mga nagagawa po natin. Tama po ba? Ngayon ito isi-share ko. Kanina kabataan ang tinira-tira ko Ngayon naman kabataan din naman ng iaangat ni Lord, mga kapatid. Kabataan siya na siya yung nag-lead ng reform and revolution to his country. Na bagamat nag-umpisa ang kanyang pagiging hari when he was 8 years old, but he was able to make reforms and make changes in his fallen country. Ang tinutukoy ko po, mga kapatid, ay si King Josiah ng Judah. Sino nga ba si King Josiah? Si King Josiah, descendants ni David. Kaapu-apuhan, malayong kaapu-apuhan na ni Haring David. Kaya ang problema, King David, patungo kay Josiah, yung mga hari sa pagitan nila, naging corrupt. Hindi lang naging corrupt, naging idolatrous. Ibig sabihin ng idolatrous, hindi kinilala si Lord bilang Diyos nila, kundi sumamba sila kay Baal, kay Asherah, sa mga Diyos-Diyosan, at sa mga idols noong araw. Kaya pagdating ni King Josiah, nung siya'y naging hari when he was 8 years old, nag-decide siya that he will go back to the faith of his father, King David, na gagawin niyang modelo yung pagsamba, pananampalataya ng kanyang kalololohan na si Haring David at magbabalik loob ang Israel kay Lord, mga kapatid. So ang title po nito, ng ating mensahe ngayon, ito po, listen to this, Changing Culture. Baguhin natin ang kultura natin. Baguhin ng mga new leaders yung kultura ng Pilipinas. So dito po sa ating topic, meron akong napansing 7 letter E na ginawa ni King Josiah. Number 1, doon tayo sa outline. There are things to do to change our culture. And kung gusto nyo mabago ang kultura, kailangan mong gawin itong 7 bagay na ito. Listen to this, church. Ano ang definition ng kultura? Pag sinabing kultura, ito na yung nakasanayan ng grupo. Ito na yung kinagawian namin. Ito na yung lifestyle namin. Yan ang ibig sabihin ng kultura. Kagaya niyan, yung kultura ng pangungurakot, yung pagnanakaw, kultura na yan Kailangan mabaliktad yan Kailangan maayos yan Yung pagnanakaw ng pondo, yung paggawa ng mga substandard project, kultura na yan Kailangan mabago yan. Sa Israel, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, yung pagsamba nila sa mga rebulto, kultura na yan At ito yung bagay na binago netong haring ito ni King Josiah. Okay, number 1 na ginawa niya, listen to this, ito nagkaroon siya nagkaroon ng established. Meron siyang in-established. Sabi mo, established. Ano ibig sabihin ng established?
You have to decide and have a strong conviction to let the Lord be our God. Ayan. Ang dinicide ni King Josiah when he became king of Israel when he was 8 years old, hindi, babalik ako sa tunay na Diyos. Sasambahin natin yung Diyos na sinamba ng aking lolo na si Haring David. So, in-establish ni Josiah itong pagsamba at pagbabalik sa tunay na Diyos. Okay, let's read yung verses 1 hanggang 7. Ito po yung nangyari. Ano? Josiah was 8 years old. Biro mo, 8 taon. Saan nagkaroon ng wisdom itong batang ito? 8 taon, alam niya kung sino ang Diyos. Ano? At sabi rito, and he reigned in Jerusalem for 31 years. His mother name was Jedidah, daughter of Adaiah, and she was from Boscat. O, wag na naman natin isa-isa yan. Sa verse 2, ano po ang nangyari? He did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the ways of his father David. Ginawa niya kung ano yung tama sa paningin ng ating Panginoon at nilakaran niya yung tamang landas na nilakaran ni Haring David. At ang sabi, not turning aside to the right nor to the left. Tuwid na daan yung kanyang dinaanan. And then in verse 3, in the 18th year of his reign, King Josiah sent the secretary Shaphan, son of Azaliah, the son of Meshullam, to the temple of the Lord. Ito na, nung 18th year na, nung kanyang paghahari, kailan siya nag-umpisa? 8 years old. After 10 years, 18 anyos na siya. So 18th year, siguro mga 28 years old na siya nito. Ano ang ginawa niya? Inutusan niya yung kanyang staff na i-rebuild, i-refurbish, ayusin yung templo na tinayo ni Haring Solomon. Kasi hindi na nagagamit eh. Alam niyo ba kung bakit? Ang ginagamit na templo ng Israel during the previous years is yung mga templo ng mga pagano at Diyos-Diyosan. So yung tunay na templo ng Diyos na iwang nakatenga at na iwang hindi na nami-maintain. So ang pinag-uutos ni Haring Josiah, okay, ayusin natin yung templo kasi babalik tayo kay Lord. Sabi niya ganyan. Verse 4, ito po ang nangyari. Go up to Hilkiah, the high priest, and make him get ready the money that has been brought into the temple of the Lord, which the doorkeepers have collected from the people. Ito niya, meron na silang pondo para ayusin yung templo. Or it sounds familiar. Pagka sinabing pondo, pumapalakpak yung mga tao ng mga nung mga congressman tsaka nung mga traktor eh. Ayan. Ito may pondo rin mga kapatid. Pero different yung kanilang ginawa. Okay, let's read yung verse 5. Ito po ang sabi, make them entrust it to the appointed men or to the men appointed to supervise the work on the temple and make these men pay the workers who repair the temple of the Lord. So, ayan na. May pondo na para bayaran na yung mga taong gagawa, magre-repair ng templo ng Panginoon. Verse 6, ito po ang sabi. Sige, 6. The carpenters and the builders and the masons also make them purchase timber and dress stone to repair the temple. May pambili. May pambayad ng mga materyales para gawin yung templo. Verse 7. But they did not account for the money entrusted to them. Oops, ba't parang hindi yata nilista at in-account yung pera? Alam niyo ba kung bakit? Because they are acting faithfully. O, nakita niyo? Kahit wala ng COA. Bakit? Honest naman tayo, faithful naman tayo, may takot tayo kay Lord eh. O, kita niyo yan mga kapatid. Dito ang problema, ang COA, kasabwat eh. Oo. Sila kahit wala ng COA, kasi we are acting with honesty. Sabi dun sa verse 7. So ano ang point nito? Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa bansa, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa pamilya mo, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa church, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago personally sa buhay mo, you have to make a established position. Ano ang position mo? Let God be your God. Follow your God. Follow what the Lord says. Follow God's will. Be obedient. Be faithful. So ito, para kay King Josiah, number 1 na ginawa niya para magkaroon ng pagbabago sa bansa, in-establish niya si Lord. Magbabalik loob tayo sa Diyos. Ayan. Alam niyo, dapat merong isang King Josiah, yung tatayo sa government natin at magsasabing, hindi, itigil natin ang korupsyon. Hindi, magbalik tayo kay Lord. Hindi, parusahan ng mga masasama. Dapat yan ang i-establish na rule. So si King Josiah, in-establish niya sino?
si Lord. Magbalik loob tayo kay Lord. Umpisa natin gawin yung templo. Okay, number one, you have to establish something kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa bansa, sa family, sa church, at sa personal na buhay mo. Establish, mga kapatid. Pangalawang letter A na ginawa dito ni King Josiah, ito po, nagkaroon ng explanation. So ano ang nangyari? Have a passion to know and study God's Word. Ayan, let's read yung verses 10 hanggang 13. Then Shaphan, the secretary, informed King Hilkiah the priest, has given me a book. And Shaphan read it in the presence of the king. Ang nangyari kasi ito, habang nire-rebuild nila yung templo, habang nire-repair nila, siyempre binuklat nila yung mga gumuhong mga parts ng templo. May napulot silang libro. At yung librong yun, yung Bible. Yung Old Testament. Yung Law. So sabi nung nakapulot na staff ng hari, ay, may Bible dito. Ano ito? Ang ginawa nila, dinala nila sa hari at binasa. Ito yung kwento. No, Hilkiah the priest has given me a book and Shaphan read it in the presence of the king. Binasa yung Bible sa harapan ng hari. And then in verse 11, ito po ang nangyari. When the king heard the words of the book of the law, grabe, ito nakakadurog ng puso. He tore his robe. Pinunit niya yung kanyang royal robe. Pinunit niya yung kanyang magandang damit, yung damit na panghari, pinunit niya. Bakit? Because of frustration, because of repentance, nagsisisi siya, because of sadness, na yung holy book ni Lord na pabayaan at iniwan ng mga Israelita at sinamba nila yung mga ribultong Diyos-Diyosan, doon nalungkot si King Josiah. Siguro isip-isip niya, man, for how many years my countrymen, the Israelites, was led astray by these pagan people to the point na yung libro, yung aklat ng Panginoon, nandyan na lang, kawawa, nakahiga na lang. So ano ginawa ng Haring Josiah? Pinunit niya yung kanyang damit because of frustration, because of sadness, because of repentance. Nasabi niya, hindi, kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Alam niyo, kailangan, mga kapatid, may mga leader tayo ngayon, mag-alahok-hogan. Alam niyo ba, hindi ba si Hulk Hogan nung araw, pinupunit niya yung kanyang damit pagka-wrestling? Ibang magpunit sila nung kanyang mga barong nila. Then nagkasala tayo, nangurakot tayo. Punitin niyo yung mga Amerikana ninyo, yung mga barong Tagalog ninyo. Magsisi kayo kay Lord. So itong hari na ito, na-prostrate, pinunit niya yung kanyang damit. Ano ang sabi dun sa verse 12? He gave these orders to Hilkiah the priest, Ahikam son of Shaphan, Akbor son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Azariah the king's attendant. Ano yung order niya? Verse 13, go and inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah about what is written in this book that has been found. Ito sabi ng Haring Josiah, great is the Lord's anger that burns against us because our fathers have not obeyed the word of this book and have not acted in accordance with all that is written there concerning us. Hallelujah, ang ganda ng sabi ng hari. Back tayo sa outline. Ano yung unang ginawa niya? In-establish niya si Lord. Eto na, wala siyang idea about their God, but fortunately, nakita nila yung aklat ng Panginoon. And ito na, nagkaroon siya ng desire and passion to know God's Word, to know His will, to know His plan. Ito na, sabi ni King Josiah, sige, ipa-interpret natin at ipa-explain natin itong salita ng Diyos sa marunong mag-interpret. Ano ibig sabihin ito? Nagkaroon na ng explanation. Ito ang maganda kay Lord. Once na you establish Him as your God, God will personally explain His Word to you so that you would be able to understand His words and His will into your life. Alam niyo, dapat ang Pilipinas magkaroon ng gutom sa salita ng Diyos. Alam niyo, dapat tayo personally magkaroon din tayo ng gutom and appetite for the Word of God. Kasi ang problema natin, ang sinusunod natin, ito pungsoy, ano ba yun? Horoscope, o yung mga birthday ng September, pagka hindi kayo
hindi kayo nag-blow out, mamalasing kayo nakalagay doon sa horoscope. Ayun yung mga sinusunod-sunod natin eh. Oo. Yung mga mag-o-October, kailangan dyan magpayanig naman, kailangan magpa-cake kayo kasi pag di kayo nagpa-cake, di kayo nagpayanig, pagdating ng 2026, sumpa ang iyong mararanasan. Ayun yung mga sinusunod natin. Yung mga horoscope, yung mga pungsoy, kung ano-ano mga kapatid, kailangan yung Word of God. Kailangan someone will explain us His Word. Kasi ang sabi ni King David, Thy Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. O, di ba? So ito, walang alam si Josiah about the Bible, pero he had this hunger for truth. Parang yung topic natin noong nakaraan. Gutom na gutom siya sa salita ng Diyos kasi ang alam niyang salita ni Baal, salita ni Asherah, yung prayer ng mga pagano, wala siyang ka-idea about God. Pero ang maganda, nakita nila yung Bible, mga kapatid. So number 1, establish. Pangalawa, kailangan ma-explain sa'yo yung truth, yung salita ng Diyos. Pangatlong bagay o pangatlong letter na nangyari dito, kailangan ma-experience mismo nung leader, nung bansa, ang pakikipag-communicate ang relasyon sa Diyos. Okay, talon na tayo. Ang ginawa nila, dinala yung Bible sa isang kay Hulda, parang babaeng propeta yata ito, at ininterpret ni Hulda yung salita ng Diyos sa kanila. At ito na yung sinabi. Let's read yung verses 18 hanggang 20. Kailangan ma-experience. Dito po na-experience nung king, si Lord. Tell the king of Judah, ito yung sabi nung nag-interpret, who sent you to inquire of the Lord, ito, this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the words you heard. Verse 19, because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord, when you heard what I have spoken against this place and its people, that they would become accursed and laid waste, and because you tore your robes and wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Ito church, personal na nangungusap ang Panginoon kila King Josiah through the prophet Hulda, mga kapatid. Parang sa bansa natin, parang ang gusto sabihin ng Panginoon dito, hindi nyo ba alam kaya kayo binabaha ngayon? Gusto ko lang i-booking yung mga nangurakot ng pondo ng mga flood control ninyo. O yung sabi ng mga Pilipino, ay kaya pala nagkakaroon ng baha. Kasi ninakaw pala yung pondo. Ayan, at ang sabi ng Panginoon, you would become accursed and laid waste. Sounds familiar. Di ba Philippines is like an accursed country and naging laid waste na tayo, mga kapatid? At ang sabi pa rito, because you tore your robes and wept in my presence. Nalungkot, umiyak, pinunit ni King Josiah, nagsisi siya. Let's read yung next verse, yung 20. Therefore, I will gather you to your fathers and you will be buried in peace. Ang prophesy ng Panginoon kay King Josiah dahil siya nagbalik loob kay Lord, mamamatay siya ng mayroong decent burial. No? Mamamatay siya na nasa right side ng kasaysayan. Mamamatay siya na mag-iiwan ng legacy to Israel. Ito ang sabi, your eyes will not see all the disaster I am going to bring in this place. Hindi niya, sa generation niya, sa panunungkulan niya, hindi ma-experience ng Israel ang mga pagbaha, ang mga pagkurakot ng flood control kasi mismo siya ang nagbalik loob kay Lord. So they took her answer back to the king. Ayan. Sinabi nung mga staff niya, yung sagot ni Hulda, nung propeta, pabalik sa mahal na hari. Next, wala na dyan, ano? Okay, back tayo sa outline. Experience. Kailangan ma-experience natin yung fresh revelation from the Lord. Kailangan merong mag-explain sa atin. Kailangan merong magpaunawa sa atin para magkaroon tayo ng clear direction of what we will do and what God's will in our country. Ayan yung nakita ni King Josiah. So, tatlo na. Ano po? In-establish niya si Lord, pina-explain yung Bible, at pina-experience ng Panginoon yung kanyang mensahe, personal na message kay King Josiah. Pang-apat na nangyari rito, letter E na naman, ito po, kailangan mong i-express yung relationship mo kay Lord. Kailangan mong i-express yung conviction and yung passion mo for the Lord and to the people. Ano po?
Ano ibig sabihin ng express? Ipahayag sa tao. Kasi nalaman na ni King Josiah na-explain na sa kanya So kailangan ko, i-express ko naman sa iba. I-share ko. Ito yung game plan. So ginawa ni King Josiah, tinawag niya yung kanyang mga secretary, tinawag niya yung kanyang mga statesmen, ito gagawin natin ngayon. Ito yung plano kasi na-explain na sa akin ng Panginoon kung anong dapat gawin. Kailangan mong i-express. Kapatid, ang salita ng Diyos, huwag mo dapat solohin. You have to express it. You have to share it. You have to share your conviction and your passion to other people. Okay, basahin natin yung verses 1 hanggang 3. Ito po ang sabi. Then the king, actually chapter 23 na ito. Dalawang chapter po yung topic natin. Chapter 22 and chapter 23 ng 2 Kings. So chapter 1, verse 1 ng chapter 23, ito po ang sabi. Then the king called together all the elders of Judah and Jerusalem. Ano ginawa niya? Sino yung mga elder? Ito yung staff. Ito yung mga secretary. O, alin na kayo? Yung mga leaders ko, halika. Ito, magmi-meeting di abanse tayo. Magplano tayo. Okay. Anong plano nila? Verse 2. He went up to the temple of the Lord with the men of Judah. Pinunta nila yung templo na inaayos nila. Kasama ang mga taga-Judah at mga tao ng Jerusalem. Ano sabi rito? The priests and the prophets, lahat, pati mga spiritual leaders, yung mga government leaders, sinama niya. And all the people from the least to greatest, ito, ginawa ni King Josiah, he read in their hearing all the words of the book of the covenant which has been found in the temple. So basically, he expressed yung kanyang naunawaan. And then in verse 3, the king stood by the pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord. O ano sabi niya? Ito na ang gagawin natin. Magpapalit na tayo ng constitution. Ang constitution natin, Bible. Hindi na yung dating Diyos-Diyosan na sinasamba natin, hindi na si Baal, hindi na si Asherah, kundi si Lord. Ito na yung constitution, yung covenant natin, yung holy book ng law ng ating Panginoon. So anong sabi niya? Pinakita niya. And sabi pa rito, to follow the Lord and keep His commandments, regulations, decrees with all his heart and all his soul, thus confirming the words of the covenant written in this book. Then all the people pledged themselves to the covenant. Ang ganda, no? Nung in-express ni King Josiah, na magbabalik loob sila kay Lord, yung kanyang plano, ang sabi ng mga tao, yes, mahal na hari. Let's go back to the heart of worship. Let's go back to the real God. Let's go back to the book of the law. Sundin natin ito. And let us forsake yung mga evil deeds, yung mga idolatry na ginawa natin, magbabalik loob tayo kay Lord. Alam niyo, church, parang ang sarap makita itong eksenang ito sa Luneta, sa EDSA, o kaya maging sa Malacanang, na magsasabi yung mga leader natin, ititigil na natin itong korupsyon na to. Gagawin natin yung tama. Magfo-focus tayo hindi na sa ating mga sarili, kundi sa pagmamahal at pag-govern sa Pilipinas ng tama at hihingi tayo ng guidance kay Lord. Di ba't ang sarap kapag ang isang bansa nagbabalik loob sa ating Panginoon? At ako naniniwala pagka ito nangyari sa Pilipinas, i-bless ni Lord ang bansa natin. Hindi tayo parang bansang isinumpa na parang bansang naging basura na lang sa harapan ng ibang bansa, mga kapatid. No? So ito na, in-express ni King Josiah at ang maganda sa mga tao, nagkaroon na sila ng agreement. Teka, verse 4. Ayan, 1 to 3. Ano ba pag sinabing express? Ito po, let us share the conviction and passion for the Lord to the people. I-share, in-express ni King Josiah yung kanyang nararamdaman. At ang maganda, listen to this, nung naihayag niya yung kanyang nais, ano sabi ng tao? Okay kami dyan, mahal na hari. Okay kami dyan. Kailangan ang tao mag-agree sa expression of your faith and your conviction. Ano? After nung express, eto na, nagkaroon na ng execute. In-execute na niya yung plano ng Panginoon. In-execute na nila yung covenant. Nagtalab na, nag-take into effect na yung book of the law. Ano ibig sabihin ng execute? You have to act based on the conviction and God's will. Magbase ka sa conviction mo, sa paniniwala mo, at sa kalooban ng ating Panginoon. Actually, napakahaba po nito.
verses 4 hanggang 20. Hindi ko na lang babasahin. Pero kung magkaroon kayo ng pagkakataon, basahin nyo sa bahay ninyo. Itong execute na ito, pag sinabing execute, ano ibig sabihin sa Tagalog? Kailangan isakatuparan. Ano ibig sabihin ng execute eh. Actually, hindi lang yung execute eh. Pag sinabi kasing execute, to the other term, kailangan parusahan yung mga nagkasala. Actually, meron silang in-execute dito. Merong mga pinarusahang tao rito. At merong mga unholy things ang winasak dito ni King Josiah. Tingnan natin ito, no? Nung binasa ko yung verses 4 hanggang 20 sa slide, sige, next. Ito yung mga nakita kong ginawa ni Josiah. He removed and burned. Hindi po tao yung inalis niya at sinunog, hindi tao. Kundi yung mga Diyos-Diyosan. Pero mo, he removed and burned. Oh, ito, hindi naman tunay na Diyos to eh. Ano siya yan? Blag! Sunugin! Bang! Sunod na ginawa ito, ground it to powder. Abay, pag sinabing ground it to powder, pinulbos, dinurog. Etong aso na to, na sinasamba ng mga lolo't lola natin, ibaba mo yan. Wawasakin ko yan. Bang, 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 bang. Grabe, dinurog. Itong ibon na ito, na mukha namang pangit, baba mo yan. Durugin natin yan. Pinulbos, kapatid. Pag sinabing tore down, isipin tore down, itong malaking ribultong ito, pag ito yung tore down pakitalian nga yung liig niyan, hilahin natin pababa para bumagsak. Ganun yung tore down, blang! Ayan. Pag sinabing desecrate and broke, pag sinabing desecrate, binaboy. Ibig sabihin, binaboy ni Josiah yung mga altar ng mga pagano. Sinira niya yung mga altar ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Oh, listen to this. May tanong po ako sa inyo. What are the things in your life that you need to remove, burn, ground it to powder, tore down, desecrate, and broke down? Oh. Sino yung kailangan mong wasakin sa buhay mo, kapatid? O baka naman ikaw may ina-idol ka pa maliban kay Lord. Oh. Punit-punitin mo na yung mga, yung mga sinasamba yung mga K-pop dyan, mga kabataan, ha? Oh, baka mamaya, yan yung nagiging Lord ninyo. Kailangan, you have to remove, you have to burn every unholiness, every sinful lifestyle, every idols in your life. Kung ikaw talaga sincere sa pagbabalik loob mo kay Lord. O meron pa siyang ginawa aside from that eh. Next, ito. Pulled down. O pag sinabing pulled down, parang hinatak pababa. Ito nakasabit na ibon na yan, hindi naman Lord yan eh. Wasakin mo na yan, pulled down. Smash to pieces. Parang pinulbos, pinagmamartilyo, bang, bang, bang. Cut down, pinaghati, hati. Ito matindi, merong in-slaughter, mga kapatid. Sino yung in-slaughter? Pag sinabing slaughter, pinaslang, kinatay. Ayan, Basta natin yung 19 hanggang 20. Sino yung mga kinatay nila? Ito, yung mga pinarusahan nila. Yung in-execute nila. Yung binigyan nila ng death penalty. Just as he had done at Bethel, Josiah removed and defiled all the shrines at the high places that the kings of Israel had built in the towns of Samaria that had provoked the anger of the Lord. So lahat ng mga tinayong rebulto, Diyos-Diyosan, mga hindi namang Diyos, pinagsisira, pinagwawasak ni King Josiah. Kasi yun yung mga bagay na kinaiinisan ng Diyos eh. Actually, yan yung first and second commandment ni Lord sa kanyang 10 commandments. So, ibinalik talaga ni Josiah yung reforms na nangyayari sa Israel. And then in verse 20, ito matindi. Josiah slaughtered all the priests of those high places on the altars and burned human bones on them. Then he went back to Jerusalem. Ibig sabihin, yung mga taong korap, yung mga naglilid ng pagsamba sa demonyo, pinagano ni Josiah. Pina-execute niya. Para ang sarap mangyari, pagbabarilin sa luneta yung mga korap, mga kapatid. Ang nakakalungkot sa bansa natin, ang binaril doon sa luneta, si Rizal.
na naggawa ng reforms. Si Josiah ang tindi. Pina-execute na lahat yung mga corrupt, yung mga bad, yung mga evil, yung mga leaders ng false religion. So yan, nagkaroon ng execution. O kailangan, ito ang gawin natin, when we establish and na-explain na sa atin at na-experience natin at na-express na natin si Lord, na kailangan i-execute natin yung plano ng Panginoon. Huwag tayong magpapatuloy na hindi natin ini-execute yung nais ng Panginoon. Ito nakita kong problema sa Pilipinas, mga kapatid. Kagaya nung nakaraang administrasyon, pinangalanan lang ni President Duterte yung mga corrupt. Pero ang tanong, walang na-execute . Ang na-execute, drug lord. Pero kasi ako mas naniniwala ko, mas matindi ang problema ng corruption kaysa sa drug sa Pilipinas . Sana si BBM, ngayong nalantad na yung mga pangalan na yan, sana gayahin niya si King Josiah. O kung hindi man matsugi, makulong. Mabawi yung mga kinuha, yung mga kinupit, mga kapatid. Kasi pangit pag walang execution . Wala lang, uulit-ulit yan. Imagine niyo, what if hindi pinatanggal ni King Josiah yung mga idols? What if kung hindi niya pina-execute, pinarusahan yung mga false religions, yung mga prophets ng false religions, they will come back again and infiltrate yung reforms na ginawa ni King Josiah. So kailangan ngayon ang ipag-pray natin, Lord, may maparusahan para matigil na. Alam niyo kung bakit? Nakakaumay na. Kailangan may maipakulong. At ang problema, kung naikulong, sana wag naman bigyan ng amnesty. Kasi iba nakulong na yun, pinalaya naman ng iba. At ang problema, kung minsan, naipakulong na, nababayaran ng batas sa Pilipinas . Kaya nga sabi doon sa kanta ni Bamboo, hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. O, di ba? Ano sabi niya? Hanggat may tatsulok, lahat sila ay siratuktok, hindi magbabago itong gulo. Hindi, sabi niya, hanggat may tatsulok, hanggat sila ang nasa tuktok. O, di ba? Kaya nga ako sinasabi ko, hanggat may tatsulok at sila ay siratuktok, hindi magbabago Pilipinas, mga kapatid. Kailangan may ma-execute. Kailangan may accountability, tama po ba? So, ang ginawa ni King Josiah, itong mga to, tirahin na natin to. Itong mga bad influence to, sige, i-execute. At dito, mga kapatid, sa personal na buhay natin, kailangan may maparusahan din sa ano natin, kailangan may matanggal. Kailangan kang may ma-execute. Ano i-execute mo sa buhay mo? Yung mga bad habits mo, mga bad attitudes mo, bad actions mo, bad motives mo, bad thinking, negative thinking. Kailangan niya na ma-execute sa buhay natin ngayon, mga kapatid. If you want reforms will happen in your life. So, aside from execute, ano yung next E na ginawa ni King Josiah? Ito na, nung natapos na, nung nawala na yung mga kontrabida, yung mga kalaban, nag-enjoy naman sila. Let us read yung verses 21 hanggang 23. Ano sabi? Then the king gave this order to all the people. Ano sabi ng Haring Josiah? Celebrate the Passover to the Lord your God. As it is written in the book of the covenant. Nag-celebrate sila. Ano yung celebrate? Yung pinakamahal na araw nila, yung Passover. Yung Passover, ito yung nangyari sa Exodus. Yung dinaanan ng angel of death, yung Egypt and Israel, at namatay lahat yung firstborn ng Egypt. Verse 22, ito po ang sabi, not since the days of the judges who led Israel, nor throughout the days of the kings of Israel and the kings of Judah, had any such Passover been observed. Ibig sabihin, very remarkable yung kanilang celebration. Kasi wala nga raw kagaya nito nung panahon ng mga judges at ng mga hari ng Israel, ang ganitong uri ng celebration. And then in verse 23, but in the 18th year of King Josiah, the Passover was celebrated to the Lord in Jerusalem.
Grabeng, ang sarap mag-enjoy kay Lord, ang sarap mag-celebrate kay Lord pag alam mong ang buhay mo nalinis na. Ang sarap mag-enjoy at mag-celebrate kay Lord pag alam mo yung bansa mo nalinis na. Ang sarap mag-enjoy at mag-celebrate kay Lord pag alam mo ang family mo nalinis na. I-enjoy mo. I-enjoy mo na nalinis ka na. I-enjoy mo na sanggan dikit na ulit kayo ni Lord. I-enjoy mo na, hey, the Lord will start to bless my family, my country, and my life because I have removed every unholy things in my life. Na-execute ko na sila. So, kailangan nag-enjoy ka na. I-enjoy mo, mga kapatid. O, tama po ba? So, nagkaroon sila ng enjoy, nagkaroon ng celebration, nagkaroon ng worship sa Diyos. And then, yung pinakahuli, ayan, nagkaroon ng exemplify. Pag sinabing exemplify, hayaan mo yung gawing halimbawa yung sarili mo sa magandang paraan. Ayan, ano? Ano ginawa ni King Josiah? He make reform through conviction and action that made an impact and lasting legacy. O, basahin natin ito, yung verses 24 to 25. Ito pa, may natira pa palang kalat. Furthermore, Josiah got rid of the mediums and the spiritists. Sabi, biro mo, pati yung mga pinagtatatanggal niya. The household gods and the idols and all other detestable, pag sinabing detestable, karima-rimarim, things seen in Judah and Jerusalem. This he did to fulfill the requirements of the law written in the book that Hilkiah the priest had discovered in the temple of the Lord. Para, ibig sabihin, ginawa nila yung napulti ng Bible, sinunod nila, in-execute nga nila. Verse 25, yung last verse natin, ito pong nangyari. Neither before nor after Josiah was there a king like him who turned to the Lord as he did. Wala raw isang hari ang nagbalik loob sa Diyos kagaya ng pagbabalik loob na ginawa ni Haring Josiah. Anong pagbabalik loob niya? With all his heart, with all his soul, and with all his strength in accordance with all the law of Moses. Wow! Grabe itong hari na ito, mga kapatid. At a very young age, nagsimula yung kanyang career, 8 years old, nag-plus 10, sunod na mga hari niya. Siguro umabot si King Josiah mga 50 plus years old, doon natapos yung kanyang career bilang hari ng Israel. Pero ang maganda, nag-iwan siya ng legacy. Actually, church, pag sinabing legacy ang iniwan mo, yung bang patay ka na, pero pinag-uusapan ka pa rin. Ang tawag dyan, legacy. Yung bang kagaya ngayon, sana mabalik ang Pilipinas nung panahon ni ganito, nung panahon ni Magsaysay, ayan, yung mga golden age natin. Sana bumalik tayo sa ganong panahon. Sana bumalik ang Pilipinas yung panahon na mura pa yung bigas, no? Yung panahon na mura pa yung mga bilihin, yung dollar mababa pa. Sana bumalik tayo sa panahon na kung saan ang Pilipinas nagpapautang, hindi yung baon na tayo sa utang. Na hindi ba pinapanganak yung mga bagong Pilipino, may utang na sila sa ibang bansa. So biruin nyo, church, ang sarap na bilang ikaw, ginawa mo yung gampanin mo, yung tungkulin mo para kay Lord, for your family, for your country, and for your personal life, ginawa mo. Ang maganda, dahil sa maganda yung ginawa mo, nakapag-iwan ka ng legacy, na-inspire mo yung other people to do the same things na pinagagagawa mong reforms. Ano po? Biro mo, kahit patay ka na, pinipilit ka pang buhayin. Ang mahirap, yung buhay, gusto nang patayin. Tama po ba? Naalala ko tuloy yung wish ni nung isang reporter Ang wish daw niya sa birthday niya, sana raw mamatay na raw yung mga korap. Biro mo, ito mga to, buhay na, gusto na silang patayin. Samantalang si King Josiah, patay na, gusto pang buhayin, mga kapatid. Ano mas gusto niyo, mga kapatid? Yung matagal ka ng patay pero inaalala ka pa kasi ang gaganda ng mga ginawa mo nung ikay nabubuhay. O buhay na buhay ka ngayon, ang lakas-lakas mo, wala kang sakit, pero nais ka ng patayin ng mga kapwa mo dahil sa pangit yung mga ginagawa mo. Ano ho? So sana, church, ito magkaroon ng reform sa Pilipinas. Pero ang reform sa Pilipinas magkakaroon, change will happen if change will start personally within us. Sa next slide. Dito na ho tayo magtatapos. In-enumerate ko ulit yung 7 letter E.
Kailangan sa personal life natin, kagaya ni King Josiah, ma-establish sa atin si Lord. Wala na tayong ibang ipa-priority, si Lord lang. Okay, once that God is established in your life, so you have to understand what the word of the Lord is. Kailangan ma-explain sa iyo yung plano ng Panginoon. At kapag ka nagsimula ka ng mapaliwanagan sa book of the law, you will experience fresh revelation and communication from the Lord. O nung na-experience ni King Josiah, ang pagbabalik loob kay Lord, ang ganda pala ang sarap palang mag-worship kay Lord, ang sarap palang magbalik loob kay Lord, ang sarap palang ma-born again kay Lord. Ito nung na-experience na ito, in-express naman niya ngayon. Shinare niya sa kanyang mga staff, shinare niya sa kanyang mga secretaries, ito yung game plan natin, ito yung gagawin natin. So nung na-express na niya, okay, it's time to execute yung plano ng Panginoon. In-execute na nila, pinagtatanggal nila yung mga bawal, ginawa na nila yung tama. And then after that, they enjoyed and worshiped the Lord. And then yung panghuli, nagkaroon ng halimbawa, magandang halimbawa and lasting legacy, si King Josiah, mga kapatid. Tayo ba'y tumayo ngayon, church? Kamusta buhay mo ngayon, kapatid? Is there something or anything in your life right now na kailangan bang i-remove, alisin, tore down, tore into pieces? Meron bang kailangan i-slaughter sa buhay mo ngayon? Hanggat nandyan yung mga bagay na yan, hindi mo ma-experience yung reform, yung revolution, yung pagbabago ng kultura ng buhay mo. So kailangan, church, clear naman yung message eh. Gawin natin yung 7 letter E sa buhay natin. Kung gusto mo magkaroon ng breakthrough sa buhay mo, follow the 7 steps na ginawa ni King Josiah. If you want your family to be transformed, if you want the bad culture in your family na maalis at mapalitan ng maganda at bagong kultura, kailangan gawin mo itong 7 ito. Kailangan simulan mo ngayon, Lord, I'm gonna establish my relationship to you. Lord, hindi ko alam yung word mo, pero I'm willing, more than willing, to know your word, to study your word, to listen to your word. Kailangan may mag-explain sa'yo eh. At kapag ka naunawaan mong salita ng Diyos, grabe makaka-experience ka ng real joy sa buhay mo. Experience. At kapag ka naranasan mo na ito, sabihin mo sa kapwa mo, share your experience to your family. O kunyari, ikaw tatay ka, o anak, nakunbig ako ni Lord eh, binago ako ni Lord eh, na-realize ko ang daming mali sa buhay ko eh. Ngayon, itong expression of faith, gusto kong maranasan ninyo. Pwede ba yung buong family natin, mula ngayon, magde-devotion na tayo? Pwede ba ngayon, from now on, yung family natin, tuwing linggo, mag-church tayo? Pwede ba ngayon, yung family natin, bago tayo kumain, magpe-pray muna tayo? O pwede ba ngayon, once a week, magkakandak tayo ng cell group sa family natin? Mag-invite tayo ng cell leader, papuntahin natin yung mga elders o si pastor para magkaroon tayo ng cell group, small group sa family natin. O kaya, mga anak, pwede ba tigil niyo muna yung mga gadgets ninyo? Pwede ba tigil mo muna yung mga ina-idolize ninyo? Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung pakikisama sa mga barkada mo? Let's turn it down. Alisin natin yan and let's go back to the Lord. Ito muna. Alam niyo, bilang tatay, bilang father, bilang leader, maganda gawin mo yung ginawa ni King Josiah sa bansa mo eh. Ay sa family mo eh. Then i-execute mo. Pag na-execute niya, pag naayos na yung family mo, it's time to worship the Lord. It's time to enjoy. O ngayon, enjoy natin si Lord tuwing linggo, mag-church tayo. Magpe-pray tayo, mag-worship tayo. And then habang tumatagal yung faith mo, habang nag-grow kayo, eto na, nagiging halimbawa ka na sa anak mo, sa mga apo mo, at sa mga susunod pa na generations na buhay mo. Minsan nga pag nag-uusap kami nila Brother Feli, tsaka sila Sister Mirma ko minsan, tinatanong ko, sis, di ba kayo mga bata pa kayo, Christian na kayo? Ang palagi nilang kwento, nagsimula ang pananampalataya namin sa mga lolo't lola pa namin. Sila yung pioneer, kaya meron kaming pananampalatayang ganito sa Diyos ngayon. Di ba't ang sarap na matagal nang wala yung ancestors nila,
Si lolo't lola matagal nang wala, pero napag-uusapan pa rin sa panahong 2025. It is simply because the legacy na iniwan ng mga matatandang mananampalataya para sa atin ay narito pa rin, kapatid. At sana church, sana man lang church, huwag nating i-disregard yung book of the law. Bino mo nakakalungkot, no? Nung i-rebuild nila yung templo, nakita nila yung Bible, natatabunan na ng mga guho ng templo. Sabi nung staff ni Haring Josiah, ano tong librong nakita ko? Hinipan pa niya eh. Kasulatan to ng batas ni Moses. Ay, ibibigay ko to sa mahal na hari. Alam yung pinakagusto kong action dito, or eksena doon sa kwento natin, nung binuksan ni King Josiah yung salita ng Diyos, nadurog yung puso niya, umiyak siya, nagsisi siya, pinunit niya yung damit niya. Ang pagbabago diyan nagsisimula, kapatid. Pag masimulan mong mahalin ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo at maiyak ka sa mga pagkakamaling ginawa mo. Sana ang bansang Pilipinas mamulat na ngayon. Mamulat na. At sana matigil at maparusahan, magkaroon ng accountability yung mga tao na gumawa nito sa bansa natin, church. Sige po, tayo po yung manalangin. Fathers, salamat Lord, dahil at a very young age, at the age of 8, King Josiah started to make reforms sa kanyang bansa. Panginoon, sa kabila ng kanyang kabataan, pinangunahan niyang pagbabago sa bansa sa pamamagitan, Lord, ng pagbabalik loob sa inyo, Panginoon. And I pray, O Lord, na nawa, Lord, magaya namin yung 7-letter E na ginawa ni Josiah sa personal na buhay namin, sa family namin, sa church namin, sa community namin, and especially, Lord, sa buong bansa namin. I pray din, O Lord, na mag-raise up kayo, Lord, ng mga young generation of leaders, Panginoon, na may takot sa inyo at pagmamahal sa kapwa Pilipino, Father. I pray, Lord, na yung mga bagong kabataan, O Lord, napapasok, Lord, sa mundo ng politika, na, Lord, huwag silang makurap. Na, Lord, maging kagaya sila ni King Josiah, na yakapin ang katotohanan, ang inyong mga salita, ang inyong law, at gawin itong constitution, Lord, sa buhay nila, nang sa gayon, Father, para hindi sila lumiko sa kaliwa o kanan, Panginoon, at magtuloy-tuloy sila, Lord, sa inyong nais at kagustuhan. Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sobrang kawawa na, Lord. Bugbog sa baha, lubog sa utang, gutom sa kahirapan. Gutom, Lord, ang Pilipinas, Panginoon. Lord, kaawaan yung bansa namin, Father. And Lord, we pray, Panginoon, sa mga leaders namin, Lord, na nawa, Lord, makonvict sila. Nawa, Lord, sila rin mismo, Panginoon, ang mag-decide sa sarili nila at makita ang kamalian, Panginoon, na nangyayari maging nung unang panahon pa, Father. Father, I pray, Lord, for our President. I pray, Lord, sa mga leaders namin, Panginoon. Tulungan niyo sila. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Guide them, O Lord, to the right path and to the right way. Nang sa gayon, Father, malid nila ang bansang Pilipinas at magsimula, Lord, ang pagbabago sa aming bansa. Father, I pray din, Lord, sa bawat family, Lord, ng inyong church dito, na, Lord, magkaroon, Lord, ng established relationship ang bawat pamilya sa inyo. Na, Lord, may explain sa amin ng word. Nawa, Father God, may express, may execute, may enjoy. At Lord, mag-iwan kami ng legacy sa family namin, kagaya ng ginawa ni King Josiah. Father, maraming salamat po. Guide us, O Lord, and bless us. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.